Welcome back sa ating YouTube channel na Tagalog Crime Scene. Ang biktima nito ay 16 taong gulang. Noong September 3, 2009, sa barangay Salapungan, natagpuan na lamang wala ng buhay sa loob ng kanyang boarding house. Nag-aral siya sa paralan ng Angeles University Foundation at kumuha na pinapangarap niya maging isang nurse. Pero sa hindi inasahan na trahedya, pinaslang siya ng salarin at nakalublob pa ito sa balde na puno ng tubig. Ano kaya ang motibo ng salarin na ito at bakit nila pinaslang ang nakaawang biktima? Alamin natin dito sa ating YouTube channel na Tagalog Crime Scene. Ang biktima na ito ay si Kate Valerio Ballesteros, nakatira sa lugar ng Arayat, Pampanga. Pangarap niya talaga maging isang nurse. Panganay siya sa 3 magkapatid, masipag mag-aral at mabait. Minsan, umuwi siya sa kanilang bahay na masaya dahilan nakapasa siya sa kanyang entrance exam para sa kursong nursing. Niyakap lang siya ng kanyang ama dahil alam ng kanyang mga magulang ito ang kanyang pangarap na maging isang nurse mula ng bata pa siya. Sa oras ng gabing iyon, nag-usap ang kanyang mga magulang kung ano ang mga maging mainam sa pag-aaral ni Kate Valerio. Nasipan nila kung mag-aral siya sa Angeles University Foundation, magbiyahe siya araw-araw at mapapagod siya nito na may pag-alala ang kanyang ina. Kaya nagdesisyon na lamang sila sa dormitoryo na lamang patirahin ang kanilang panganay na si Kate. Ang biyahe ni Kate may higit 1 oras kailangan mula sa kanilang bahay patungo sa napili niyang paralan sa Angeles University Foundation. Kapag ang subject niya ay fully loaded naman ay buong araw siya sa kanyang klase nito. Minabuti na lamang ng kanyang mga magulang na hanapan ng maayos na boarding house sa Kate Valerio. Nagkataon naman ang kanyang pinsan ay nag-aral rin sa Angeles University Foundation. Kaya nagkaroon ng kasama sa Kate sa nahanap nilang tirahan na boarding house nito. Ang boarding house ay may 3 pinto. Ang una ay tinitirhan rin ng mga mag-aral sa Angeles University pero ito ay mga lalaki nakatira. Sa gitnang pinto naman ay sina Kate at kanyang pinsan nito. Ang pangatlong pinto naman ay mag-asawa ang nakatira. Sa umpisang pag-aaral ni Kate ay naging maayos naman ito. Mabilis naman siya nakapag-adjust, hindi rin problema ang natirhan nilang 2 magpinsan. Kahit hindi pareho ang schedule nila sa pasok nila sa paralan. Ang lugar ay tahimik, may mga tanod rin nagpatrolya kaya hindi dagdag bantay kung sakali mayroon ng mangyaring problema sa paligid. Marapit lang sa barangay hall ang tinitirhan nila at palaging may tao sa dinadaanan nito. Kapag weekends naman, si Kate ay umuwi sa kanilang mga magulang para magpahinga sa kanilang bahay. Tuwing Lunes naman, maaga siyang umalis patungo sa kanyang paralan para hindi siya mahuli sa kanyang klase. Ganyan na ang kanyang routine bilang buhay sa kanyang pag-aaral nito. Wala naman nakitang naging problema hanggang sumapit noong September 3, 2009. Ang araw na iyon ay naging isang ordinaryong araw niya, naghiwalay silang magpinsan na kanya-kanyang pumunta sa kanilang klase. Sa oras alas 4 ng hapon, si Kate ay umuwi na sa kanila at pangkaraniwan na niyang ginagawa ay bumili sa tindahan ng kanyang ulam. Dahil hindi na sila nagluluto sa kanilang kwarto. Si Kate ay palapati sa mga nakatanda sa kanya kaya nakita niya ang mga tanaw sa tindahan na iyon at nagbigay siya ng galang nito. Pagkatapos niyang bumili ng ulam sa tindahan ay agad naman siyang umuwi sa kanilang boarding house na magpinsan at nagsarado ng pinto. Ilang oras na rin dumating ang kanyang pinsan at nagtataka siya dahil ang padlock ng kanilang pinto ay nakakabit sa lagayan at hindi nakasara. Nasipan ng kanyang pinsan baka may nabili lamang sa Kate sa labas kaya iniwan niya na hindi nakalak ang kanilang pinto. Pumasok siya sa loob at nagulat na lamang ito sa kanyang mga nakita. Si Kate ay nakandusay sa sahig at nakasubsob ang ulo niya sa loob ng balde. Nataranta ang kanyang pinsan sa sinapit ni Kate sa oras na iyon. Hanggang naman siyang pumunta sa bahay ng kanilang landlady na sa likod lamang ng kanilang tinitirhan. Ang kanilang landlady ay wala sa kanilang bahay at nasa lubong niya ang anak nito na si Allen Joy. Humingi ng tulong ang kanyang pinsan sabay takbo pabalik sa kanilang kwarto kung saan naroon si Kate. Sumunod naman ang anak ng kanilang landlady nito.
Pero ayon sa pinsan ni Kate, hindi na matindihan ang reaksyon ng lalaki. Parang wala lamang sa kanya habang nakatingin kay Kate na kandusay at wala na itong buhay. Sinabihan ng kanyang pinsan na humingi ng tulong sa barangay hall. Umalis naman ang lalaki at tumatakbo pupunta sa barangay hall nila. Nakita niya doon ang mga grupo ng tanod na naghanda na para magronda sa paligid. Agad niyang sinabi doon na may masamang nangyari kay Kate na umuupa sa kanilang dorm. Pagkatapos niyang sabihin, tumakbo ang mga tanod habang ang mga tao sa barangay hall na tumawag sa police station para suriin at alamin ang pinangyarihan na krimen. Dumating mga pulis, una nilang sinuri ang lugar, nakita nilang maraming pasa at bugbog ang katawan ni Kate, may malaking pasa sa kanyang ulo. Pero ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay ang pagkalunod niya sa balde na puno ng tubig. May mga ebidensya silang nakita na roon ng mga balde na maaring ginamit sa pagkalunod sa biktima na si Kate. May mga tinidernite malapit na sa kamay at sa kuko ni Kate, may mga hibla ng buhok na halatang hindi galing sa biktima. Maiksi ang buhok kumpara sa buhok ng biktima na mahaba ito. Ayon pa sa investigasyon na sa SPO3 ay Don Yalong, isang masusing background check ang ginawa nila. Dahil wala nakita o nakarinig man lamang na ingay nangyayari sa loob ng boarding house na magpinsan sa kanilang kwarto. Wala nakasaksi o bakas mapagturo kung silang salarin sa pagpaslang sa biktima na si Kate Valerio. Inalam nila una na may nawalang kagamitan sa biktima. Ayon kay SPO3 Yalong, pagnakaw ang una nilang naisipan na motibo sa pagpaslang kay Kate. Pero hindi rin nagtagal dahil walang gamit ang nawala sa biktima. Kailangan imbestigahan nila ang mga tao na kasalamuha ng biktima. Inalam nila kung sino nakasama at huling nakausap bago nangyari ang krimen na iyon. Nalaman nila na may kasintahan pala ang biktima ay kasama niya isang araw bago nangyari sa pagpaslang sa biktima. Agad nilang hinanap si Michael Drake Simpson, ang sinasabing kasintahan ng biktima na si Kate. Nalaman rin ng mga kaimbestigador mismong araw nakita ang dalawa at nagbiyahe ito pabalik ng Manila kung saan siya nag-aaral. Ayon kay Michael Drake, nag-usap sila dahil gusto ni Kate na maghiwalay na silang dalawa at pagkatapos hindi naman sila nag-away nito. Pagkatapos nilang makumpirma na sa Manila na nga si Michael Drake naganap ang krimen iyon, tinanggal na rin siya bilang isang salarin. Bumalik naman sa wala ang mga pulis at muli nilang binalikan ang pinangyarihan ng krimen sa pagpaslang sa biktima. May isang tao doon na pinagdudahan ng pinsan ng biktima na si Kate. Siya ay si Allen Joy Coyco, ang anak ng may-ari ng dorm na iyon. Ayon sa kanyang pinsan, nang tawagan niya ito para tulungan siya para walang reaksyon si Allen Joy na makita niya ang katawan ni Kate na kandusay na sa sahig. Hindi siya nataranta sa mismong araw na iyon. Pero ayon kay Allen Joy, sobra daw ang kanyang kaba at natakot siya kaya hindi siya nakapag-react kaagad. Hindi pa daw siya nakapunta sa kwarto ng magpinsan. Nasa computer shop siya mula tanghali at maghapon mula alas 11 hanggang alas 4 ng hapon. Natigil na lamang siya nang marinig niya ang boses ng pinsan ni Kate na tinatawag ang kanyang ina, doon siya lumabas sa oras na iyon. Nagkumpirma ng mga pulis ang mga salaysay na ito ni Allen Joy. Dahil sa oras na iyon, may mga kasama siya naglalaro sa loob ng computer shop nila. Para makasiguro sila ay kinuhanan na rin ang hebla ng buhok si Allen Joy para makumpirma ang DNA sa nakuhang buhok na sa kamay ng biktima na si Kate. Pero hindi siya mag-match nito sa DNA. Kaya ang mga pulis wala pa silang nakuhang mga ebidensya kung sino ang salarin. Napakasakit ito sa mga magulang na biktima dahil wala pang kasiguraduhan na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng biktima na si Kate. Dahil wala pang lumalabas na nakasaksi sa nangyaring krimen sa oras na iyon. Lumipas ang 1 taon na wala pang pag-usad ang kaso na iyon. Pagkatapos ng 1 taon na pagpaslang kay Kate, may isang lalaki na lumabas at nagsasabing nakasama siya sa nangyaring krimen. Ayon sa kanyang salaysay, hindi naman daw siya kasama mismo sa loob ng bahay sa oras pagpaslang sa biktima. Pero kasama siya sa 2 lalaki na gumawa umano sa pagpaslang nila kay Kate Valerio. Ang pangalan ng bagong saksi ay si Edward Makatangay.
Ayon pa sa kanyang salaysay, kaibigan niya daw si Michael Laksa na kaibigan naman daw ng kasintahan ng biktima na si Anthony Austria. Lumalabas sa kwento ni Edward Makatangay na may ibang kasintahan ng biktima na si Kate Valerio. Noong September 3, 2009 ay may kausap umano si Anthony Austria sa kanyang cellphone na maging dahilan siya ay magalit. Ayon kay Makatangay, sobrang galit niya habang may kausap siya sa kanyang cellphone nito. Pagkatapos sinabihan siya na kung gusto nilang tumambay sa lugar ng kanyang kasintahan nito. Agad naman silang sumama sa kanya pagkatapos pagdating nila sa lugar na iyon, nagpaiwan daw si Makatangay sa labas dahil siya ay naninigarilyo. Nakita pa niya na binubuksan ni Kate ng pinto ang kanyang mga kasama nito. Pero matapos halos isang oras, nakita niyang tumatakbo palabas sina Michael at Anthony pagkatapos sumakay sila sa isang motor. Naiwan nakabukas ang pinto kaya sinilip niya kung ano ang nasa loob. Doon niya nakita na kulublob ang ulo ni Kate sa balde nito. Pagkatapos nataranta rin umano siya at mabilis lumayo sa lugar niyon at hinanap ang dalawa niya pang kaibigan. Pero hindi na niya makita ang dalawang ito kung saan siya sa mga dati nilang pinupuntahan. Mga ilang araw, tinawagan umano siya ni Anthony at pinagbantaan na huwag siyang magsalita tungkol sa pagpaslang sa biktima na si Kate. Pero ang mga investigador ay hindi naniwala sa kanyang mga sinabi nito. Dahilan, hindi tumutugma sa natagpuan na pinangyarihan na krimen. Sa huli, itinuturing sala rin si Edward Makatangay pero pati siya ay bigla rin naglaho. Noong 2014, may nilabag si Makatangay sa lugar ng Quezon City. May isang citizen na kilala siya dahil napanood nito ang isang balita sa Suko. Doon siya naresto sa kasong murder pero sa dalawa pang mga salarin ay walang balita kung saan na sila naroroon. Para mabigyan ng tamang hustisya sa pagpaslang nila sa nakaawang biktima na si Kate Valerio Ballesteros. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy niyong panonood at pagsuporta sa ating YouTube channel na Tagalog Crime Scene. Magandang araw po sa ating lahat.